Hello guys, meron na naman tayong tipid tips ulam na i-share sa inyo. So lagyan muna natin yan ng Mountain Dew. Ay, lana pala. Bakit ba kasi nasa Mountain Dew? Mantika pala, and then nilalagay muna namin yung paminta before namin igisa yung sibuyas at saka bawang. Ganyan din ba kayo? Actually, recipe natin ngayon ay sardinas na naman guys. Hindi ko alam kung nagluluto kayo ng ganito sa inyong mga probinsya, pero dito sa amin, ako simula bata ako, lagi kami nag-uulam ng ganito. So ginisa muna nga natin yung paminta, sibuyas, bawang, tapos nilagay yung kamatis. Alam niyo yung nakalimutan ko dito sa kusina, walang exhaust fan, kaya ayan, pasok lahat ang usok dito sa loob ng bahay. So after natin magisa ay lagyan naman natin itong sardinas. Alam nyo itong Fresca guys, 20 pesos lang or 21 pesos. Tapos ang dami niyang laman, 6 na piraso na sardinas. Kung nagtitipid kayo, ito na lang bilhin nyo. Pareho lang din naman ng lasa, marami pang laman. Tapos mura pa kasi pag bumibili ka ng ibang sardinas like Ligo or 555 is 24 to 25 pesos. So nilagyan ko nga ng water yan, mga 3 lata siguro ng tubig. Meron tayong assistant si Ate Jillian. At habang nag-aantay nga tayo na kumulo yung tubig, ay magligpit-ligpit na tayo dito sa kusina. Yung mga ating ginamit ay pwede nang mahugasan para mamaya kaunti na lang. Kung si Papa Alden nagluluto nito, yaku po, grabe yung kalat talaga dito sa kusina. Aywan, parang amo ko ba. So ayan, pag nakita natin na kumukulo na, i-ready na natin yung talbos ng kamote. Yung bata pa talaga kami, naku, sawang-sawa sa ganito guys. Sardinas lang yung bibilhin mo eh. May libre ka ng talbos ng kamote o healthy pa. Lalo na sa amin na mga low blood kami. Naku, bagay na bagay to. Dapat nga daw, twice a week ay nagtatalbos tayo ng kamote. Sobrang daming ang benefits niyan, talbos ng kamote sa katawan natin. So pag kumulo na nga itong ating tubig ay ilalagay na natin yung talbos. Tapos lalagyan mo na rin yan ng mga pampalasa. Meron nga palang nakasama dyan ng isang okra, kaya ilaglag na rin natin. Favorite ko nga yung okra. Ako lang yata dito sa bahay. Kasi Papa Alden, yung mga bata ayaw nila. Ang hirap ng pakainin kasi hindi mga nasanay. So, sino sa mga nanonood ang nakapagluto na ng ganito? And take note ha, yan po ay aasiman natin mamaya. And yung color niya, kapag hindi masyadong madaming kamatis ang nilagay natin, nagiging pink po yan pag marami siyang sabaw. Pagkalagay mo nung calamansi juice, ay magiging pink na siya. May nakita nga akong isang post na makukuha mo lang daw yung iron or mas magiging effective yung iron dun sa kakainin mo kapag sinamahan mo ng maasim or ng calamansi. Pwede naman pong lemon, pero dito kasi mas masarap ang calamansi kapag talbos ng kamote o ano ngayon. Nakatry na rin ba kayo ng ganito? Sabaw pa lang yan ay nakuulam na sinasabi ko sa inyo. Nilagyan ko na pala yan ng asin at saka ng mga pampalasa. Kayo na lang din magtansya, bahala na kayo. Bali, idadagdag lang namin yan kasi meron pa kaming ulam kaninang tanghali na dinuguan. At ito luto na. Tara, kain na tayo. Kung hindi ka pa nga nakakaluto ng ganito, kayo nako, itry mo na rin. Pwede naman na hindi yan lagyan ng maasim. First bite. First bite. Papasa kaya sa lasa ng tabang. Tabang! Huwag kang kumain. Diyan tayo nakakain ito. Tabang. Dami nang ang asin. Walang panlasa mo yan. Bakit walang poste yung bahay mo? May nakapansin nga nito nung nag-vlog ako dito sa labas na wala nga daw poste ang bahay natin. Hala, oo nga. Baka pag lindol ay bumagsak to. Wala nga poste. Pero ito yung wag na wag niyong gagayahin guys pag nagpagawa kayo ng bahay. Ang poste ay kita lang sa loob at sa labas ay hindi. Baliktad kasi dapat sa labas po yan. Mas maganda kung nasa labas yung nakautlaw na yan, hindi sa loob ng bahay, diba? So hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyari. At nandyan na yan. So we will use to it na lang and wag nyo nang gayahin itong pagkakamali na to. Kung hindi nyo pinansin, wala lang naman yan sa akin. Good morning people! This is our day, Sunday, and cleaning time, general cleaning time tayo. Pinagtatanggal ko lahat ng kurtina at nagtunaw ako ng chlorine, tapos binabad ko dito, tapos binilad ko muna sa araw para matanggal yung mga itim-itim. Kumbaga sa Tagalog ay tagip-tip. Sa Tagalog, sa Bicol pala yun, tagip-tip sa Bicol. Tapos sa Tagalog, pikas daw yun, sabi doon sa mga comments sa Facebook. Tapos itong gray naman ay binabad ko lang sa sabon, baka kasi mamuti, ay baka mag-iba ang kulay. So, dyan muna sila ng mga ilang oras bago natin lalabhan. Sobra kasing iitim na guys, grabe. Simula nung ikinabit yata yan ay hindi pa nalalabhan. So, December pa yon, ilang buwan na.
10 months na sila dyan nakasabit. Grabe. So ngayon, tinanggal ko dahil talagang hindi na maipaliwanag ang itsura niya. Nagtanggal-tanggal nga ako ng mga agiw. Grabe, ang dami ng lawa-lawa dito. Ayan yung kisame natin. Yan yung next na project din. Tapos sa kusina, grabe, madami pa. Pero ngayon, tinatamad pa ako. Pina-estimate namin yung magagamit dito na PVC na lang kasi daw ipapatong na lang dyan para mas madali kasi naiinis ako kapag yung papapinturahan mo. Grabing alikabok kasi nun. Kapag yung PVC, nasa 7,000 daw yung materialis na magagamit, wala pang labor dun. Pero mabilis lang naman yun, ikakabit lang naman kasi yun dyan. Yung katulad sa CR natin. Pero saka na lang siguro, nakakatakot na nga ngayon magpagawa ng bahay ba, magpabongga-bongga. Tapos, pag naglindol, di mo naman alam eh, hindi mo alam yung bukas. So, ayun yung iniisip ko ngayon, sunod-sunod dito sa Pilipinas, guys, nakakatakot. Halos gabi-gabi, pagkagising mo sa umaga, makikita mo sa news, nilindol yung ganito, nilindol yung ganyan. Grabe, nakakakaba. Kaya ayun, parang tinamad ako magpaayos ng bahay nung nakita ko yung mga lindol-lindol. So after nga natin magtanggal ng mga agiw-agiw ay nagwalis-walis tayo tapos punas-punas. So ayokong gumamit ng mop na pagpupunas ng sahig dahil parang feeling ko hindi siya nalilinis maigi. So ginagamit ko talaga yung paa ko para matanggal lahat ng mga dumikit-dikit, lalo na sa elapot. Lalaging pag kumakain, laglag sa sahig, maaapakan. So, ang daming dumikit-dikit sa sahig na kung ano-ano. Kaya, ayan, ang ginagamit natin ay basahan tsaka yung paa ko. Kasi na didiinan ko maigi, kumbaga, nalilinis ko maigi, and kumikintab, tsaka dumudulas talaga yung sahig. At ipinasok ko na rin nga itong mga halaman na binigay sa atin ng ating followers sa Facebook. Ayan siya, ang ganda. Indoor plants naman yan, kaya okay lang na hindi sila maarawan. So, kahit once a week lang daw or kahit ilang minuto lang na maarawan siya, ladalin mo sa labas. Pag umaga lang, 7 lang ng umaga. And then dito na sa loob sila kahit buong araw. And once a week lang yan didiligan. Grabe, no? Hindi sila ganun kaalagain ba? Kaya magandang ipang indoor plants. And then dito naman tayo sa ating labahin na mga kurtina. Pwede na siguro to kasi 10:00 na ngayon ng umaga. So isinalang ko na sa washing machine. Tapos ang ginawa ko na lang doon sa mga natira pa, meron pa kasing natira ng mga dumi-dumi, is kinusot-kusot ko, guys, and bumalik siya sa dati niya. Parang bago na ulit yung ating kurtina. Dumating nga yung ating parcel. Ito mga libre na pinapadala sa atin ng Shopee, guys, dahil nagpo-promote tayo, affiliate tayo sa Shopee. So meron akong mga hinihingian ng free sample and may mga gamit tayong natatanggap na libre. Pagkatapos nga ay nag-prepare na rin ng lunch. So yan ay papaya, guys, na gagawin daw niya, anong ang tawag doon, escabeche, yung partner ba ng pinrito na isda. Igigisa lang naman yan sa sibuyas, bawang, luya, tapos maya-maya lalagyan ng tubig and lalagyan ng suka. Medyo maasim yan, guys. Hindi po atsara yan, ha. Escabeche daw, sabi ni Papa Alden. Uso kasi yan sa kanila sa Laguna, sa Louisiana. Partner nitong prito na isda. Tara po kain. Ang sarap. Pero kami lang ang kakain dahil ayaw ni Kel, ayaw ng mga bata, lalo na si Ella po. Kaya kaming 4 lang muna. Si Ella siguradong fish lang yung kakainin niya. Dahil hindi naman nasanay yan sa gulay. Ayaw ng gulay palagi. Sobrang ganda ng araw ngayon. Siguradong matutuyo ang ating mga sinampay dyan sa labas. Pero nga paghapon, naku, ayan, naasahan mo na. Umaga lang dito umiinit. Paghapon, iba na ulit yung weather. Dito na pala kami kumakain sa baba. Dito na rin nagluluto dahil sinarado na namin muna yung kainan. Hindi na talaga, guys, kaya. Puro na lang ako abono sa kapital. Lagi nang palabas yung pera. Hindi na ako nakakaipon. Kahit yung pinang-uupa namin ay galing na rin sa ipon kong pera. Nung nasa Hong Kong pa ako, nauubos na lang. Kakaupa namin, kakabayad ng kuryente at tubig doon. Akala ko kasi nung una ay okay pa. Akala ko nung una ay talagang mahina lang at kinakaya naman dahil libre kami sa pagkain. Pero natatalo para kami. Kaya nag-decide ako na isarado na lang muna and maghahanap na sila ng iba pang uupa doon. Mahirap pala, guys, dahil nga kami na tayong mga katabing kainan. Naging 4 na yung kainan dito na dati ay 2 lang. Kumbaga madami ng kakompetensya, tapos hindi naman din ganoon kami kagaling sa pagluluto dahil hindi naman talaga tayo expert dyan. Tapos wala din tayo masyadong kakilala na mga pwedeng kausapin, like yung mga biyahero, nasa atin lang talaga sila kakain. So tsambahan lang talaga yung kumakain dito sa karinderya. Sobrang humina na kasi talaga siya, guys, dahil nawala na yung hinahanap nila dun sa karinderya, which is yung best seller nila na Gotong Batangas, na hindi naman din namin kayang lutuin dahil hindi namin yun expert, kumbaga. Syempre nag-iba na rin yung luto, and si Papa Alden
pang lutong bahay lang talaga yung alam niya. So ayun, nawala na yung mga customer natin. Kaya sabi ko maghanap na lang siya ng ibang trabaho kaysa upa tayo ng upa na hindi naman bumabalik sa atin, wala naman tayo nakukuha kung hindi pagod lang. At ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, pagkatapos ng ilang oras natin na nakasampayan, pinagkukuha na namin dahil ayan, lumalakas na yung ulan. Hindi muna nahayaan na tinuyo kahit sana hanggang alas 3 ng hapon. Naku po, ayan na alauna pa lang ay bumagsak na yung ulan. Sabi nga kasi sa balita ay no dry season na po dito sa atin sa Pilipinas. Talagang La Niña na, kung baga lagi na tayong uulanin, lagi ng basa. Pero wag naman sana tayong bahain. Yun lang talaga yung mahirap. Kahit pa ulan-ulan, ganito ganyan, okay lang yan. Pagpasok ko nga dito sa bahay, tanghali, hapon na pala, alas 2 na, nandito pa rin yung mga hugasan. Hindi ko nga alam kung sino na naman ang maghuhugas sa kanila. Nag-aaway na naman yung dalawa. Wala na nga ginawa maghapon yung mga yun, tapos tanghali nang gumising. Ako pa yata ang inaasahan na maghugas. At ayan na guys, lumalakas na yung ulan dito sa labas. Naku, lagi nang maputik na naman. At wala tayong magagawa niyan dahil yan ang panahon, maputik. Tapos di tayo makagawa sa labas. Lagi na namang mga nasa loob ng bahay. Tapos, lalamon na naman ang lalamon. Ganyan na maganda kapag maulan eh. Si Kuya Kela sa kapitbahay. Ayan na. Yung ibang damit dito ay kahapon pa nilabhan. Kaya mga tuyo-tuyo na ating titiklupin naman. After nga ng mga 2 oras lang siguro na maayos itong bahay. Ngayon, tignan nyo naman kung gaano naman kagulo dahil dito sa maliit na to. Kaya minsan nakakataman talaga maglinis kapag nandyan yung mga yan dahil walang tigil, kakakala. Tapos yung sahig, kahit kakapunas mo pa, ako napakalagkit dahil kung ano-ano na namang apak-apak. Merong isang OFW yata ito sa Singapore. And meron kasi ako doon nakakilala na nagtatrabaho din. Ayan, dito din sa amin nakatira si Manay Ambi. Shoutout po sa inyo dyan sa Singapore. And nakita niya daw yung katabi niya na nanonood ng video natin. Ano, nakakatawa naman. Grabe, nakaka-flatter naman yan. So, panoorin natin guys. Ayan si ate. Shoutout po sa inyo dyan. Hindi ko alam yung pangalan niya. Basta nakatabi lang yata ni Manay. Nasa labas sila. So, nakita niya nga nanonood sa akin. Thank you dyan sa inyo Singapore ha. Sa mga nanonood. Salamat. Panoorin natin. Jo, may follower ka dito. Ayan. Ayan, oh. Hello. From Singapore. Guys, thank you so much sa inyo sa mga nanonood sa akin hanggang ngayon. Thank you po. Salamat talaga. God bless. Ingat po kayong lahat dyan sa ibang bansa. Mga kapwa ko OFW.